Wala namang journey na worthwhile na hindi natin pinaghirapan, diba? Hello everyone! I am back. Pasensya na sa lahat ng mga nag-aantay ng next episode of this series. Medyo na-busy lang po ang inyong channel at marami lang po akong kailangan tapusin ng mga nakaraang buwan. And now, I am back. Let's continue our discussion. Last time po pinag-usapan natin yung first reason as to why nahihirapan po ang karamihan ng mga ipon ng pera or makapag-invest for their future. And the second reason kung bakit nga po nahihirapan tayo makaipon at makapag-invest is because we lack goals and systems. Madalas kasi kapag walang set of goals and systems yung isang tao, kahit pa gaano kalaki yung kinikita niya, nawawaldas na to, as in lahat nauubos niya. Kasi nga, hindi niya alam kung para saan nga ba nag-iipon siya. Kumbaga walang naka-attach na goal doon sa kanyang savings and investments. Pero kapag ang isang tao ay mayroon pong specific goal kung bakit siya nag-iipon or nag-i-invest, very strict siya sa kanyang spending. Because without goals, you will feel lost and undecisive. Undecisive in such a way na hindi mo alam kung para saan yung perang kinikita. Kapag meron nag-aya sa'yo mag-travel, sama ka. Pag pinagsabi sa'yo maganda tong gamit na to, bibili ka. So, madali kang masway ng ibang tao pagdating sa spending mo. So, kapag meron kang goal, mas mahihirapan silang ulitin ka or brasuhin ka na bumili ng mga bagay na alam mo sa sarili mo hindi mo kakailanganin. Let's say, for example, marunong kayo magmaneho. Tapos, all of a sudden, na-realize mo, gusto mo mag-road trip. Normally, kapag kayo ay mag-road trip, meron na kayong specific destination in mind. Kasi kung wala kayong specific destination in mind, nagsasayang kayo ng oras at ng pagod kakamaneho na hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Ganun din sa personal finance. Kung wala kayong maayos na plano, hindi mo alam kung para saan yung iniipon mo o yung ini-invest mo, hindi mo rin malalaman kung worth it nga ba lahat na pinagpapaguran mo everyday. Nagkaplano ka para malaman mo kung talagang nagpro-progress ka at nakikita mo yung mga pinagpaguran mo. Sometimes we expect these things or stuff to be the measurement of our achievements or success. Again, wala pong masama kung talagang afford ninyo at kung meron kayong extra pambili nito, there's nothing wrong with it. Magkakaroon lang po ng problema kapag lahat ng kinikita nyo ay napupunta doon sa bagay na dapat hindi doon mapunta yung pinaghirapan ninyo. Like for example, bibili ba kayo ng mga luxury goods? Kung afford niyo, there's nothing wrong about it. Pero kung nauubos yung ipon nyo at nagkakasakit kayo, pero mas gusto nyo bilhin yung bagay na yun, doon nyo na po questionin yung sarili nyo kung tama ba yung ginagawa ninyo sa inyong income or tama ba yung ginagawa nyo sa inyong finances. May tinatawag tayong hedonic adaptation sa behavioral science. Hedonic adaptation, ibig sabihin nun, yung isang tao, meron lang siyang standard level of joy. So, kapag may bagong experience or novelty na tinatawag, bagong experience, bagong bagay na gusto ma-achieve or what, tumataas yung level of joy mo. Pero, after a while, like days or weeks, babalik yan sa dating standard. Kunyari, bumili ka ng isang item na nagustuhan mo, may nakita mo sa isang influencer, binili mo kasi na-excite ka, na gusto mo rin magkaroon. After a while, yung feeling mo, yun na yun. Yung ganung feeling, yun na yun. Sayang yung pera ko. Marirealize mo, hindi ko pala talaga siya gusto. Nabudol lang ako. Ang effect nun sa'yo, after nung mawala yung excitement na yun, the next thing you'll notice is you're gonna chase the next shiny object. So parang siyang roller coaster na hindi natatapos kasi nga ganun yung hedonic adaptation. Buying something becomes the reward that we give to ourselves. And acquiring that material stuff or material things makes us feel na meron tayong na-accomplish sa buhay. Pero napaka-shallow nun sa totoong buhay. Kahit pa nag-iipon po tayo, pero hindi natin alam kung bakit tayo nag-iipon or nag-i-invest. Yung numbers goal na yan is very vague. Kapag meron dumating na isang bagay na parang nabudol kayo na gusto nyo bilhin, most likely po magagastos nyo lahat ng inipon. Kasi hindi matatag o hindi malalim yung foundation kung bakit kayo nag-iipon ng pera at nag-i-invest. So that's why we need realistic goals for ourselves and for our family. Minsan kaya hindi nagsaset ng goals yung mga tao is because hindi nila gustong malaman kung anong current financial situation nila. Ang tawag po natin sa behavioral science is ostrich effect. Yung ostrich effect kasi parang siya yung natago ka, kino-cover mo yung sarili mo sa mga negative things. It's a form of self-preservation. Self-preservation in such a way na ayaw mo maramdaman yung negative feeling, ayaw mong i-correct ka, basta ayaw mo. Gusto mong i-maintain yung positive mindset na gusto ko itong ituloy kasi ito lang yung alam kong gawin. Or ito lang yung gusto kong mangyari. Case in point yung mga example na tinatawag kong bill shock.
Bill shock, yung tipo ng ginagamit mo yung credit card, swipe dito, swipe doon ka, pero pagdating ng billing statement, ayaw mong basahin, ayaw mong i-review. Natatakot kang harapin kung anong pagkakamali mo nung time na swipe dito, swipe doon ka sa credit card mo. Thinking na yung utang nila sa credit card nila will just go away or vanish kapag ginawa nila yon. One way or the other, you have to settle your bills to your bank. Wala mong ibang way para masolusyonan mo yung utang mo, but to actually review your billing statement and view kung ano yung buying tendencies mo, ano yung nagpapabudos na, doon mo lang ma-analyze yung mga pagkakamali mo at doon mo lang magagawa ng pagbabago. And we will discuss yung pag-set ng systems sa ating third reason as to why you're not saving money and investing it. So, paano nga ba masusolusyonan yung ating second reason kung bakit nga ba tayo binahari-ipon at nakaka-invest? Solution number 1, set clear and specific goals with realistic deadlines. Hindi pwede yung goal na bahala si Batman, ha, ka-dancer. Kailangan yung goal nyo very specific, how much you need for you to save for it, and ano yung timeline mo para ma-achieve yung goal na yun. Yung vague yung goal mo, parang na rin hindi nag-set ng goal. Diba? So, paano ko nasabi? Nakita nyo ba yung meme na not now pero not sure? Best example yung ginagawa ng karamihan sa atin na gumagawa ng New Year's resolution every year. Pero hindi ba kayo nagtataka na kung bakit every year din, hindi nyo na-achieve yung sinaset nyong goals or yung sinaset nyong resolution taon-taon. Yung ginawa nyong goal or yung resolution, wala siyang specificity. Hindi nyo alam kung kailan nyo kailangan ma-achieve yung goal nyo. Minsan pa, kung meron mang timeline yung hindi realistic, sobrang unrealistic ng timeline ninyo at sobrang unrealistic din ng goal ninyo. Kailangan, di ba sabi nila, kapag gagawa ka ng goal, dapat smarter. Goal, di na nga smarter, smarter na eh. Pwede rin kayong gumawa ng value-based na goals. Value-based goals naman, yung pag-set mo ng goals, naka-align dun sa values mo. Hindi ko alam kung na-mention ko na yun before, pero ako kasi yung value na sinusundan ko is yung tinuro ni, anong pangalan niya? Yung tinuro ni Stephen Covey sa book niya na 7 Habits of Highly Effective People. Meron dong center, yung mga center na sinasabi niya. Center principle ba yun? Basta yung, ilagay ko na lang yung ano, yun na lang hanapin niyo doon sa book na yun. So, yun yung pinagbabasayan ko ng value-based. Kasi hindi naman lahat pare-parehas ng goals eh. Yung iba sa atin nag-set ng goals kasi ang priority natin is yung family. Yung iba nag-set ng goals na ang priority nila yung career nila. Yung iba nag-set ng goals kasi ang priority nila yung community nila. So, depende. Hindi siya nakabase na kung ano yung goal mo, dapat goal ko rin. Hindi po ganun. Kaya nga tayo individuals kasi we're individually thinking kung ano man yung ating character, ano yung values natin, ano yung priorities natin, ano yung kinalakhan nating beliefs. Kapag meron kang financial goals, pag nakikita mo yung progress mo, na-excite ka na ma-achieve mo yung goal mo. Lalo na kapag sobrang lapit na nung ma-achieve ng goal mo, or yung timeline mo, mas advance mo pa na-achieve yung goal mo, iba yung fulfillment na yun. At pag na-achieve mo na yung goal mo, doon mo ma-feel na hindi sayang yung pinaghirapan mo. Kasi kapag meron kang financial goals, hindi ka masasilaw sa the next shining, shimmering, splendid na mga material things na mambubudol lang sa'yo at uubusin lang po yung perang pinaghirapan nyo ng ilang taon. Ang priority mo nakatuon doon sa iyong financial goals. Solution number 2 is for you to create a vision board. Sino po sa inyo nakagawa na ng vision board nila? Alam ko halos lahat po natuturo ng personal finance management. We always start with vision board. Kailangan maset mo muna yung goal mo kung bakit ka nag-iipon bago tayo mag-proceed doon sa pagplano ng iyong financial goals kung paano ma-achieve. So, like for example, meron sa atin na ang goal is magkaroon ng sariling bahay. Some of us, hindi naman talaga yung bahay, the structure, yung kanilang goal. Ang goal nila is deeper. Ang goal nila is to have a home na masasabi nilang sa kanila, kasama yung pamilya nila. Kunyari, yung iba sa inyo, matagal nang nagre-rent. Siyempre, kapag nagre-rent kayo, may landlord kayo na hindi mo pwedeng pagawa o i-renovate yung gusto mong ipa-renovate kasi nga hindi sa inyo yung property. Unlike kapag nagkaroon na kayo ng sarili nyong property, pwede nyo i-customize o i-personalize yung property nyo based doon sa inyong character. Hindi kayo nalilimit kung ano man yung gusto nyo gawin doon sa property na sa inyo na. And most especially, yung property na binili nyo, pwede nyo siyang pamana sa inyong mga kamag-anak or mga mahal sa buhay. But again, ka-dancer, marami ako na-mention dito na kailangan ko pang i-expound. Like for example, rent versus own a house. Medyo kailangan titakal yun in a deeper discussion. Going back to our topic, kapag meron kayong financial goals and systems, it gives you the sense of purpose na hinahanap ninyo. Your vision board will give you parang a reminder na kapag lagi nyo siya nakikita, especially kapag na-frustrate kayo sa buhay, ayaw nyo na, gusto nyo sumuko, kapag nakita nyo yung vision board nyo, it will remind you kung bakit nga ba kayo nagsasacrifice and ano nga ba yung reason kung bakit nyo pinipilit yung sarili nyo na ma-achieve yung goal ninyo. So, yung vision board nyo will act not just a motivation but also
it will let you continue the journey. Wala namang journey na worthwhile na hindi natin pinaghirapan. Kaya nga ito sinasabi na madaling waldasin yung perang hindi sa atin o hindi natin pinaghirapan. Kasi wala kang in-invest na kahit ano, wala kang in-invest na effort, na pera, or whatsoever, hindi mo pinaghirapan. Hindi mo binibigyan ng value kapag libre mo lang na tanggap. Solution number 3 is to talk to your financial advisor or your financial planner. Your financial advisor or financial planner will remind you kung nalilihis na kayo ng landas, kung masyado nawawaldas na ninyo ng sobra or bonggang-bongga ang inyong mga kinikita at nakakalimutan na po ninyo na mag-ipon at nakakalimutan na rin ninyo yung inyong goal. Sila po yung magiging accountability partner to remind you na, hey, we have this goal that we have to achieve. Di ba, ikaw yung nag-set nito? Nire-remind lang kita. Baka naman nakakalimutan mo lang. That's why setting a goal and having system is very important kapag tayo ay mag-iipon at mag-i-invest for our future. Because without the destination, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. On our next video, pag-uusapan natin ang third reason kung bakit nga ba tayo nahihirapan mag-ipon or mag-invest sa ating future. Please like, subscribe, and share this video mga ka-dancer. Alam nyo na yan. Thank you and I'll see you on my next vlog.